Yo, what's up? So sa video nito, pag-usapan natin kung paano ba pwedeng mapataas ang capital natin sa trading natin. So depende kung anong trade mo, forex, stocks, anything, kahit crypto. So, ready ka na? Let's go! Number 1, ito, pinaka-obvious lang is yung reinvest mo yung mga profits mo. Pwede kasi mangyari na kailangan mo yung profits mo, ganyan, or wala kang choice kasi kailangan magbayad ng bills. Pero gawan natin ng paraan na mapaliit yung expenses natin para pwedeng hindi muna natin gamitin yung mga profits natin, para pwede siyang i-compound. Kasi yun yung pinakamabilis na way. I'm sure marami ka nang nakita or ikaw mismo nag-calculate ka na kung paano ba talaga magko-compound yung profits mo. Isang example is nag-start ka ng 5K USD. Tapos annually kumikita ka ng let's say 30%. So that's around 2-3% per month. Diba? Tapos lagyan natin 10 years. And then let's say hindi ka nag-withdraw. Okay? So, yung total invested amount mo is $5,000. Hindi ka nag-withdraw for the next 10 years. Nag-30% annually ka. Yung 5K mo, naging $96,000. Ganun siya kalupit. Pero let's say yearly, di ba, 30% yung profits mo. Let's say nag-withdraw ka ng kalahati lang, 15%. Tingnan natin mangyayari. 15% lang yung withdraw mo. Yung 96K mo, naging 19,800 USD lang in the next 10 years. Diba? So, sobrang laki ng difference kapag nire-reinvest mo yung profits mo. And number 2, focus on consistent gains, not quick, big wins. Kasi gusto natin malaki lagi yung profits natin. Gusto natin 50%, 100%. Pwede naman yun, pero kasi hindi siya ganun ka-sustainable. Mas okay na ako nakikita kang 2%, 3%, malaki na yung 5%, pero sustainable siya. Diba? Ang ayaw ko mangyari, kita ka ng 50% this month, next month, 80% yung talo mo. Or kita ka ng 100+% for the next 3 months. And then, after nun, in 1 month, 100% din yung talo mo. So, yun yung pinakayo kong mangyari. Ang mangyari kasi dyan is, matatalo ka, mababurn out ka, baka hindi ka na mag-trade, worse yun ha. Tapos, mapapahinga ka na ilang taon, tapos maglalagay ka ulit ng maliit na amount, tapos gusto mo agad malaki. So, laking bagay rin talaga ng patience no, sa pagpapalaki ng account. Minsan kasi gusto natin mabilisan, gusto kasi natin quick wins, di ba? Parang sa mga pagkain, gusto natin fast food, di ba? Or gusto natin sa Grab, gusto natin sobrang bilis, di ba? Ayaw natin nalilate yung mga Grab rider. Di ba? May na-crave tayo eh. Pipindutin lang natin yung Grab. Kumbaga lahat gusto natin mabilis, gusto natin nandyan na agad. And number 3, ito, very important. Add funds gradually. So, very important talaga na meron kang stable na income, meron kang stable na business, and hindi ka solely nagre-rely sa forex trading profits mo. Siguro kung sobrang laki na ng capital mo, or marami ka ng funded accounts, pwede naman, and matagal mo na itong ginagawa. Pero kung nagsisimula ka pa lang, hindi ko advise na mag full-time ka agad. Diba? Yung iba kasing ginagawa, hindi talaga ako makabreak to sa forex, baka kapag kung di mo siya kayang gawin ng part-time, hindi mo siya kayang gawin ng full-time. So that's why I encourage you na gawin lang siyang second source or another source of income, hindi yung sole income mo siya. And kung gusto mo mas mapabilis, mas okay din na meron kang extra na sideline din. Hindi naman kailangan yung another full-time work. Pwedeng freelance, ganyan. Or maybe sumasayaw ka, di ba? Maging dance coach ka. Or mahilig ka sa fitness, maging fitness coach ka. Or mahilig ka gawa ng content, maging content creator ka. Anything na pwede madagdag yung income mo. Kasi sobrang sarap sa feeling na malaki yung capital mo. Kasi pag malaki yan, kahit maliit lang yung percentage profit mo, malaki na rin siya. Let's say, $1,000, kumita ng 5%, that's $50. Pero yung 100,000, kumita ng 5%, that's magkano? $5,000. So, ganyan ka-important kapag maganda yung capital na tinitrade mo. And number 4, pwede mong i-leverage yung mga legit na copy trading systems. Katulad na lang ng meron yan, si Coach X. Ang kagandahan kasi nun is, dinadiversify mo yung pera mo, therefore, diversified yung risk. So, pwede kasi na this month, negative ka. Pero yung kay Coach X, positive. Pwede naman na next month, negative kay Coach X, pero sa'yo positive. So, at least maganda, diversified yung portfolio mo. And ang kagandahan doon, kapag nagsisimula ka pa lang, makikita mo rin kung paano nagtitrade si Coach X. Lahat ng trades siya, nakikita mo yan sa Telegram channel niya. So, kung gusto mong mapasok doon, yan. Click mo yung link sa baba for his Telegram channel. And number 5, ito. Sobrang lupit nito. Consider mo mag-take ng challenge sa mga prop firms. Lalo na kung wala ka pa masyadong capital, no? Tapos,
nag-aaral ka, nag-demo ka, nagba-backtesting ka, tapos magaling ka sa funda or magaling ka sa technical, ayan, pwede mong gawin yung prop firm. Start ka muna ng maliit, no? Hindi naman kailangan 100k agad or 200k agad. Pwede mag-start ka sa 5k, 15k. Meron kaming mga prop firm companies na pwede mong i-try. Meron dyan yung FKMO, yung FXify, ganyan. Meron din yung Vantage, no? So, may mga link sa baba, check mo na lang. Pwede mo i-compare yung mga prices. Ang kagandahan nito is makapasa ka, meron ka ng magandang capital. Pero yung iba kasing ginagawa, no? Nakapasa tapos tilalakin yung risk. Actually, sa challenge, pwede mo naman lakin yung risk 1%, 2% per trade, ganyan. Pero kapag meron ka ng funded account, I suggest na nasa around 0.5, ganyan. Pwede naman ding 1%, lalo na kung in profit ka naman, wala ka sa drawdown, or kahit 0.25, no? Let's say 0.25% ng 100k, ilan yun? 0.25% ng 100k, that's around $250, tama ba? So, meron ka na agad $250, 0.25 lang. Hindi mo kailangan mag-risk ng malaki. Ang goal mo kapag may funded account ka is ma-survive siya, hindi siya makuha sa'yo. Okay, kahit ano mangyari. So, mangyayari lang yun kapag nilitan mo yung risk mo. Kasi hindi natin maiwasan na meron tayong sunod-sunod na mga talo. Pero, minsan naman, meron tayong malalaking wins. So, doon ka babawi. So, yun lang para sa video na to na very short lang, straight to the point. If wala ka pang strategy, nagugulan ka pa, sino bang gagahin mo na strategy kasi busy ka or marami kang time, depende, no? Very important talaga na may sarili kang personalized na strategy na bagay sa lifestyle mo and bagay sa risk appetite mo. Bagay rin sa kapital mo. Kung gusto mo ng personalized strategy, pwede ka namin ma-help dyan kasi meron tayong 2-day workshop na Craft Your Strategy. Lahat ng coaches ng TMT pupunta dyan para ma-help ka. It's gonna be on November 23 to 24 sa may Citadines, sa may Don Roses Ave QC, sa mga Tomas Morato Air Scout area. Ayan, if gusto mo, yan, may link tayo dyan sa baba. And if gusto mo mag-try mag-forex, mag-demo account ka muna, sabihin, wala ka pa munang ide-deposit, ayan, pwede ka mag-try dito sa Vantage. Isa sa pinakamalupit na broker sa buong mundo. So yun lang para sa video na to. Kita-kits tayo sa next one. Bye!